So sabi niya, sige, inimbita niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. At sabi niya, ang sino man makakalangoy magmula doon hanggang dito, ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng aking kayamanan. So, nagsasalita pa lang itong mayamang taong ito, nakarinig sila ng malakas na splash, splash, tapos lumalangoy. Nakita nung lumalangoy, may buhaya man, ando doon yung shark, ang daming mga hayop na pantubig na nakaabang sa kanya. Sobrang kaba niya sa kanyang sarili. At hindi niya alam kung paano ang kanyang gagawin. Pero nandoon na siya sa pool. So lumangoy siya, umilalim siya, kumuha ng hangin, lumubog muli, nakita niya yung crocodile sa kanyang harapan. Then, nag-swim na naman siyang pababa, nakita niya yung snake piranha, talagang sobrang kaba niya, halos wala na siyang pag-asa sa buhay. Nakakross po siya. Nakatayo yung mayaman doon sa dulo ng pool, nagpalakpakan yung mga tao. Sabi niya, naku, iyaman na nitong taong ito. Alam niya, sabi nung mayaman, sabi niya, dahil sa sinabi ko, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking kayamanan, sabihin mo kung ano gusto mo. Alam mo, sabi nung nakakross, meron lang po akong isang gustong malaman. Sabi niya, what is that? What do you want? Sino yung tumulak sa akin? This morning, I will push you to the deeper meaning of God's appointed time. Medyo malalim po ang mensahe dahil tayo po ay papasok sa Hebrew translation. Subalit, I will try my best. And I pray the Holy Spirit will guide us. Okay? Upang mas maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Alam niyo po ba kung ano mangyayari bukas? No. Alam niyo po ba ang mangyayari within this month? Hindi. Next month? Hindi. Itong taon na ito, alam niyo ba kung ano ang kapahayagan ng Diyos sa atin? But God has appointed time. Merong plano ang Diyos na dapat nating maunawaan dahil ang plano ng Diyos ay napakaganda para sa kanyang mga anak. Bagkus, marami tayong hinaharap na pagsubok sa buhay. Marami tayong pinagdadaanan. But I tell you mga kapatid, sa inyong paglakad, kapag kasama mo si Jesus, lagi kang tagumpay. Amen. Though you walk into the valley of shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, thy comfort me. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me in all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Amen. Tignan niyo po yung plano ng Diyos. Bagamat mataas ang bundok, may bagyo, marami tayong pagdaraanan, mga balakid sa buhay, nang si Jesus ay nasa bangka. Umaalon, umuulan, malakas ang buhos ng ulan, pero si Jesus natutulog sa bangka. Parang bagang hindi niya nararamdaman ang kaguluhan ng sanlibutan. Pero ano ang naging reaksyon ng kanyang mga alagad? Ano sabi nila? Lord, gumising ka! Mamamatay tayo! Mamamatay kami rito! Bakit? Nasa laot sila, bumabagyo, pinapasok na ng tubig yung kanilang bangka, wala silang magawa. Pero si Lord natutulog. It indicates, anuman ang problema mo sa buhay, anumang bagyo ang dinadaanan mo, pag si Lord kasama mo. Amen. Yes. Sabi ni Lord, nasaan na inyong pananampalataya? Hinahanap ng Diyos
Yung ating pananampalataya. Saan ba nakukuha ang pananampalataya? Pinagpipray ba yan? Hindi. Romans 10:17, faith cometh by hearing the word of God. Kaya ito, ang ating matibay na sandigan, ang salita ng Diyos. Amen. Nakilala natin ang Diyos sa kanyang salita. Hindi mo pwedeng makilala ang Diyos sa sarili mong paraan. Kaya may mga tao, iba-iba ang paniwala. Kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Amen. Ito Kung ano lang yung sabihin. ang daan para mas makilala mo ang Diyos. Minsan nagwawalis ako gabi. Uy, bakit ka nagwawalis ng gabi? Nilalabas mo pa yung swerte. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya ang talata yun? Pilipinas. Kaya ang tao nababalot ng mga pamahiin. Ay, huwag kang manahi sa gabi. Because Ang daming mga pamahiin. the blessing. Pero ako, as long na ang Biblia ay sinusunod ko, hindi ko binabiolate ang salita ng Diyos. Pero sa inyo, may pamamaraan kayo. But my God is the God over your tradition. Amen. Amen? Amen. Merong itinakda ang Diyos. Kaya ang sabi ng mga alagad, Panginoon, gumising ka. Hinanap ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Gaano ka ba nananampalataya? Yung gumawa ng langit at lupa, ng tubig, ng hangin, nandoon sa bangka, natutulog. Ano sabi ni Jesus? Hangin, ulan, alon, tumigil kayo. And suddenly, Amen. naging still yung water. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ng mga alagad, anong klaseng tao ito? Kahit na ang panahon, inuutusan niya. Imagine, sabi niya, hangin, ulan, alon, pumayapa kayo. Naging payapa. Kaya nagtanungan sila sa kanilang sarili, sino ba itong taong ito? Ang kalikasan, inuutusan niya. Why? He is the God of the Creator. He is with the God of the Creator. Siya ang pasimula at ang wakas. Alam ng Diyos kung ano ang bukas mo. Amen. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari itong buwan na ito, itong taon na ito, sa mga panahon pang darating. Because He is the Alpha and the Omega. Ikaw, naglalakad ka, nakikiraan ka lang sa mundong ito. Pag wala kang Diyos, baka mahulog ka sa kanal at sabihin mo, ganito ba ang buhay? Kaya may maraming tao ngayon nagtatanong, ano ba ang buhay? Napakahirap naman mabuhay! No, you are created according to the image of God. Nilikha ka niya, kawangis ka ng Diyos. You are victorious. Huwag mong sabihin talunan ka. Kailan lang nakita ko sa video may isang lalaki nagpakamatay. Isa lang reason. Punong-puno na siya ng problema. Doon sa Amoa, may tumalon. Kailan lang may nagsunog sa sarili. Ang tao ngayon madaling mapend-up. Why? Lack of the Word of God. He don't know the Word of God. Hindi niya binabasa ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay may tinalagang kapanahunan. Mahalaga na maunawaan natin na ang ating Diyos ay Diyos kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sa Kanya ka magpasako. He will lead you to the path of His righteousness. Amen. Kaya yung problema, nilagay na yan ni Lord sa ilalim ng paa mo. Amen. Kaya lang, kumisan, dahil nakakonect tayo rito sa mundo, yun yung tinitignan natin. Pag mainit, ang init naman. Pag malamig, ang lamig naman. Hindi naman. Pag maulan, naku, wala akong payong. Lahat nireklamo na. Sabihin mo, Lord, salamat po. Buhay ako kahit na dumaan yung COVID. Amen.
tinakda ang Diyos sa buhay natin. Amen. Huwag kang masyadong tumingin Ano? doon sa nakikita mo, sa nararamdaman mo. For we wrestle not against flesh and blood, but by principalities and ruler of this world. Ang kalaban natin hindi nakikita. Amen. Kaya doon ka rin sa hindi nakikita. Alin? By faith. Amen. Declare your faith. Amen? Sabihin mo, in the name of Jesus. Sabi ng Biblia, anuman ang talian mo sa lupa, tinatalian na sa langit. Anuman ang pawalan mo sa lupa, pinawawalan na ng Diyos sa langit. Speak. Speak it. What is the meaning of 2024? In Hebrew translation. Kaya ngayon po, ang haba yata ng introduction. Amen. Habakkuk chapter 2 verse 3. Okay, God's appointed time. Can you plus sa Habakkuk chapter 2 verse 3? Okay. Sabi rito, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo, bagamat parang mabagal. Hintayin mo, tiyak na mangyayari at maantala ito. Merong plano ang Diyos. Sa English translation, for the vision is yet for an appointed time. May appointed time ang Diyos. Meron siyang itinalagang kapanahunan sa atin. Kaya dapat mas maunawaan natin ano ba ang saysay kung bakit nasa lupa ka. Bakit ka ipinanganak? Minsan tinanong ko sa sarili ko, Lord, puro naman problema itong buhay namin eh. Bakit pa kaya ako ipinanganak dito sa lupa? Kasi ang nanay ko, ang tatay ko, naghiwalay. Gustong-gusto kong itapos ang aking pag-aaral. Nag-working student ako, kaya lang hindi ko makayanan sa hirap ng buhay. Imagine, ilang kilometro ang nilalakad ko para lang makapunta sa school. Araw-araw, wala kaming baon. Sabi ko, Lord, napakahirap ng buhay. Ano ba ito? Bakit pa ako sinilang? Tinanong ko yan misa sa sarili ko. But later on, when I get born again, sabi ko, Lord, how great Thou art. How great Thou art. Lord, thank you, Lord! Bakit? Nilikha mo ang tao ayon sa iyong wangis. Napakaganda pala ng buhay. Amen? Hindi maganda ang buhay pag hindi mo alam kung saan ka pupunta. If you don't know where you're going, pag sinabing, pupunta ako sa Quiapo, sabi nila, ay kahit na ano sakyan mo, doon ka rin pupunta. Mali. Kung sumakay ka, papuntang Cubao, hanggang Cubao ka lang. Hindi ka makakarating ng Quiapo. Kailangan yung sakyan mo, nakasulat doon sa karatula, Quiapo. Punta ka sa Manila. Okay? Now, ibig ko sabihin, kailangan alam mo ang destination mo. Yes. God has set an appointed time. For the vision is yet for an appointed time, but the end it will speak, and it will not lie, though it tarries, madidelay lang, but wait for it because it will surely come. May magaganap. Amen. At ang Diyos ay nagtalaga. Alam niyo kung bakit may appointed times ang Diyos? Pumasok kasi ang tao sa kasalanan. At ang plano ng Diyos, iligtas ang tao. Paano maunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos? Kaya mali-mali ang pagkakilala kay Kristo. Panginoon! Sabi ni Jesus, sino ako? Sinasabi ng mga tao, Panginoon, kayo daw po si Elias. Kayo daw po ay isang propeta. Walang tumugma kung sino si Jesus Christ. Kaya kahit na ang mga Hudyo, isinigaw, ipako siya sa krus. Bakit? Hindi nila nakilala
na si Kristo ang anak ng Diyos. Kaya ganyan ang tao. Hindi nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Subalit, mauunawaan mo yan kapag ang Biblia, ang kanyang salita, ay binabasa mo. Amen? Merong appointed times ang Diyos. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa taong ito. In Hebrew translation. Sa atin po, kuminsan, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Bakit? Mas tinitignan kasi natin kung ano yung narito sa lupa. Ay, kulang na pala yung budget. Ay, paano kaya ito? Sabi ng Lord, sumunod ka sa akin. Panginoon, magpapaalam muna ako sa pamilya ko. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Doon sa isa, sinabi niya, sumunod. Panginoon, nakabili ako ng lupa. Kailangan puntahan ko muna. Punta na naman sa isa. Sumunod ka sa akin. Panginoon, namatay yung pamilya, yung aking kamag-anak, yung aking magulang. Ililibing muna namin. Sabi ni Lord, hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang kapwa patay. Hindi maintindihan ng tao kung paano susunod sa Diyos. Kung paano natin pipiliin ang paglakad na kasama ang Panginoong Yesus kaysa sa sarili mong desisyon sa buhay. Ganyan tayo misa. Kaya ang pagpapala at ang kalooban ng Diyos, hindi mo makamtan. Bakit? Sinusunod mo yung gusto mo. Amen. Hindi yung kalooban ng Diyos. Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Pag wala tayong kaalaman, wala tayong pangitain sa buhay. Ano ibig sabihin ng pangitain? Yung nais mo. Kaya kung gusto mo maging piloto, mag-aral ka. Eh, ang tamad mo palang pumasok, paano ka magiging piloto? Huwag naman pumasok. You want to become an engineer, Engineer. Oh. Engineer. Wag engineer. panay naman ang absent mo. Ayun. Puro ka barkada. Ouch. Paano ka magiging engineer? Sikapin mo! Amen. Gusto mo maging lawyer? Ayun. Ihanda mo sarili mo. Ilang taon ba ang lawyer? 4 years? 8 years? 4 years po. Last exam. 8 years, no? Kasi meron pa dong mga Prelo, mga prelo. mastering, kailangan. Prelo. Sa ulo mo yung batas. Hindi ka naman magaling magsaulo. Kaya kailangan ng wisdom lagi. I-push through mo. Okay, meron akong kakilala, yung member namin sa church. Yung anak niya, isa niyang anak, diyan sa Malaya nag-aaral. Teacher yung aking yung miyembro. Sa Malayan, pag naka 1 flat ka, libre ang tuition fee mo. Kaya ang batang ito nag-aaral mabuti. Minsan naka 1 point something. Yung kanyang pribileyo hindi niya nakuha. So bayad si nanay ng 40,000. Trisem sa Malaya. 40,000. Sabi nung anak, "Ma, pasensya na po." Anak, sabi niya 1 point something. Okay lang yan. Ini-encourage pa niya anak niya. Kasi nagbayad po kayo sa aking tuition. Okay lang yan, anak. And then the following sem, naging flat 1 na naman siya. Yung pambayad niya dapat na 40,000, nagkasakit naman yung tatay niya. Nagkaroon ng pulon. Nagkaroon ng problema sa bituka. So doon nagamit. Subalit, pinupustro ng bata na matapos niya. Ngayon, graduating na siya. Sabi ko, God bless you. Nakuha mo yung gusto mo. Ganyan po.
kailangan meron tayong pananaw. At tutulungan tayo ng Diyos. Sabi Yes. nito, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Mapalad yung mas alam niya ang salita ng Diyos. Meron nagsabi sa akin kailan lang, ka-sharing ko. Sabi niya, Pastor, pag binasa mo pala ang Biblia, tatalino ka. Sabi ko, yes, Amen. magiging matalino ka. Ang talino mo ay hindi talino ng sanlibutan. Ang talino mo ay talino na nanggagaling sa kaalaman ng Diyos. Mas nakikilala mo ngayon ng Diyos. Kahit na hindi ka kilala ng sanlibutan, ay kahit na kilala ka ng sanlibutan, mas kilala ka ng Diyos. Dahil sa sanlibutan, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Amen? Ang magliligtas sa iyo ay ang pananampalataya mo sa ating Panginoon with the hearing of His Word. Now, ano ba ang ibig sabihin ng where there is no vision, people perish? Hindi kasi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kaya sa church, kailangan may vision tayo. Ano ba ang vision ng church? To spread the good news. Yan ang isa number 1 na vision ng church. Hindi lang tayo. But when you step out this church, you must understand na mayroong kang tungkulin sa labas. Maging ilaw ka sa kanila. Sa pamilya mo, unang-una, number 1, in your family. Maging ilaw ka sa kanila. Ang bait mo rito pagdating sa bahay, hindi ka naghuhugas ng plato. Aray! Hindi ka naglalaba. Hindi mo tinutulungan si nanay. Agoy! Ano sasabihin ni nanay sa'yo? Itong anak ko nag-a-attend ng Bible study, ano kaya tinuturo doon? Ayan! Di ba? Nabulaanan pa yung church. Kailangan dala mo yung ilaw dito sa loob ng church. Huwag mong papatayin paglabas ng church. Maging ilaw ka ng sanlibutan. Whenever you go, whenever you are, always the light will shine upon you. So that the people may saw your good works. Makita nila yung mabubuti mong gawa. Siya ang magpapakilala ay born again na ito. Why? Dala mo Kita. yung liwanag. Amen. Amen. Nagsuot ka pa nga ng t-shirt, I am born again. Burn again. Burn Tapos again. yung kasama mo, pag inaya ka sa inuman, sama ka naman. Oy! Aroy! Walang saysay yung verse sa t-shirt mo. Kailangan nasa loob. Yung ilaw, lumalabas for the abundance of the heart. The mouth speaks. Yun na lumalabas. Amen. Kaya madali makilala ang tao eh. Alam niyo kung ano sikreto? Pakinggan ninyo kung ano yung lumalabas sa kanyang labi. Amen. Simple instruction. Kung kayo'y kukuha ng kaibigan, i-observe ninyo yung lumalabas Amen. sa kanyang labi. Pag ang lumalabas sa kanyang labi ay salita ng Diyos, ang puso niyan, nandoon si Kristo. Amen. Pero pag ang lumalabas sa labi niya ay puro kasamaan, tiyak. Dalawa lang yan eh. Pag wala si Jesus Christ sa puso mo, sino may-ari ng buhay mo? Uy. Sitanin. Amen. So the vision means His people, His children, the church. Kayo. Dapat alam natin ang ating tatahakin with the guidance of the Word of God. Amen? Amen. Okay, in Isaiah 46 verse 10, declaring the end from the beginning and from the ancient time, things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Sabi ng Diyos, gagawin ko ang lahat. At ito ay mangyayari. My counsel shall stand. Sabi niya. At this is my pleasure. Sabi niya. Meron ba pwedeng umawat sa Diyos? No one. Meron ba pwedeng tumayo sa galit ng Diyos? Wala. Who can stand? Kaya sabi niya, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Why? Because the Word of God is powerful. When He say, pag sinabi niya,
sinabi niya. Amen. Sinabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya. Isaiah 55:11. For my word shall not return unto me void. It always accomplishes Amen. kung ano ang sinabi niya. Amen. Kaya ang Diyos, alam niya ang bukas mo. Yes. Alam niya kung ano mangyayari sa iyo. Kaya kung siya ang nasa puso mo at kasama mo, He will lead you in the right path. Amen. Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding, but in all thy ways acknowledge Him. Hindi yung ikaw ang masusunod, but God, siya ang masusunod. Amen? Bakit? Kasi alam niya kung anong mangyayari. Alam mo ba ang bukas mo? Hindi. Next month? Hindi. No. Itong taon na ito, anong plano ng Diyos sa buhay mo? Sometimes we say, hindi ko alam eh. Come what may. No. Don't say come what may. Let the Lord. Trust Trust in the Lord. Amen. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. In Genesis chapter 1, verse 40. Genesis 1. Okay. Can you plus Genesis chapter 1, verse 40? Tignan niyo po. Meron pong hiwaga dito na hindi natin nakikita. Sabi niya sa Genesis chapter 1, verse 14. Okay. In Genesis chapter 1, verse 14, it says, sinabi ng Diyos, magkaroon ng tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan bilang ng mga araw, taon, at kapistahan. Mula sa langit ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig at yun nga ang mangyayari. Verse 16, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking liwanag natatanglaw sa araw upang magbigay ng liwanag maghapon. Sabi rito, sa buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha niya ang bituin. Tignan mo, sabi niya, God created, okay, for signs, for season, for days, and for years. For signs, for season, yung season po in Hebrew translation ay moedim. It speak about the appointed times of God. Mayroong magaganap. At lahat ito, sinakaw sa ulo sa inyo ng 7 appointed times of God. No. No. Okay. 7. Isa po ito sa ini-encourage ko kayo na maunawaan ninyo yung 7 appointed times. What are the 7 appointed times of God? The feast of the Passover, the feast of the Feast. unleavened bread, Yeah. the feast of the first fruit, the feast of the Pentecost, the feast of the trumpet, the feast of the atonement, and the feast of the tabernacle. Ulit. Yeah, ang 7 na yan Ulit. ay dineclare ng Diyos. Sabi niya, this, Feast of- makikita niyo yan sa Leviticus chapter 12. Leviticus chapter 12. Tingnan mo. Merong itinakda ang Diyos na kapanahunan. At lahat yan ay patukoy sa ating Panginoong Yesukristo. Tignan ninyo, ang mga Hudyo, sabi ng Diyos, meron akong itinalagang appointed times. Mamaya. In Hebrew, moedim, na ang ibig sabihin, kapistahan, magaganap. At nangyari na yung 4. Meron pang 3 na hindi nagaganap. Kaya nga, kapag aaralin mo ang Biblia, ipapakita niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga panahon na darating. At mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano sa Hebrew translation ang taon na ito. Kaya dapat, pag binabasa natin ang Biblia, kung kailangan natin ng mas malalim na pangunawa, kung mahirap lang kasi mag-aral ng Hebrew, pero I thank the Lord, ito yung 3 buwan ko pong inaral ito. At sabi ko, Lord, nung natutunan ko ito, parang wala na akong hahanapin pa. Okay? Pray na. Alam niyo po, noong
noong nagsiman po ako ng 15 years, ang laging nasa isip ko, bigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. And the Lord granted, nakapagtapos ng mga sarili nilang gustong kurso ang aking mga anak. May engineer, merong business administration, yung aking panganay. Ngayon, nasa ibang bansa, nagtuturo, English teacher. Meron din akong IT. Sabi ko, Lord, hindi ko man natapos yung pag-aaral ko, pero iginarant mo sa aking mga anak. Kasi yung time ko, wala kaming pansuporta. Kasi 8 kami magkakapatid, iniwan pa kami ng aming tatay, nandoon kami sa aming nanay. Ang nanay ko naglalaba lang. Kaya umiiyak ako, Lord, gusto kong matapos. Alam niyo pa pangarap ko? Maging piloto. Bawat lipad, bawat oras, napakalaking pera. Nawalan ako ng pag-asa. Sabi ko, Lord, hindi ko masusunod ang gusto ko. Nung nasa barko ako, nakapag-seminar ako para maging piloto, umaten ako. Sabi ko, kaya ko palang paliparin ang helicopter tsaka aeroplano. Ilang oras lang yun, Kasi may desire ako. Sabi ko, kaya ko pala. Sabi nung nagtuturo ng piloto, alam niyo lang ang hindi kayang gawin ng aeroplano? Nakikinig ako maigi sa kanya. Ano kaya yun? Lahat kayang gawin ng aeroplano. Ground, air, o merong aeroplano pwedeng lumanding sa tubig. Sabi ko, ano kaya yun? Alam niyo, sabi nung nagtuturo, ang hindi kaya gawin ng aeroplano, ang umatras. Reverse. Walang reverse. Isip ko, oo nga no. Kasi yung aeroplano, di ba, kung papansin ninyo, nasa gitna yung gulong. At isang gulong sa harapan. Pag umatras yan, pwede siyang mag-tilt. Bumaba yung pwede niya, sumayad kasi lagi siyang paganon. Sabi ko, wow! Sabi ko, kung talaga palang may pera kami, piloto ako ngayon. Pero nakita ko kung paano paliparin ng helicopter. Sabi ko, ano lang pala. Alam niyo yung flaps ng helicopter, kahit na maingay na yung makina niya, yung flaps niya nakaganyan, umiikot siya nakaganon. Pero kaya siya tumataas, meron siyang glider na ibinababa niya yung, kita niyo yung blade ng helicopter, gumaganyan, kinukontrol lang dito yun. Para gumanon. Pag gumanon yun, aangat na siya. Sabi ko, Lord, kung binless mo yung pamilya ko, piloto ako ngayon. Pero hindi ako hindi ako gano'n naging prostrate sa buhay. Bakit? Kasi baka hindi naman kita kilala kung piloto na ako. Tama. Siyempre, na-reach ko yung gusto ko, makakapag-asawa ko, baka yung asawa ko ngayon, hindi siya yung asawa ko. Ako flight steward. Yung anak ko ngayon, baka hindi sila, kasi mamimili ko siyempre. Siyempre, piloto ko Pag piloto ka, mababa na yung head stewardess. Di ba? Pag sinabing, alam niyo, yung anak ko nag-apply ng cabin steward. Sabi niya, Daddy, hindi ako pumasa sa height. Sabi ko, okay naman yung height mo Maganda ka, slim ka. Yun nga Kailangan pala, abot mo yung pagkukunin yung bagahe. Yes. Kailangan pala, kaya mo buksan at isiksik doon. Kaya karamihan, tumiting kaya yung mga stewardess para maisaksak. Kung maliit ka, paano mo? Sabi ko, anak, huwag kang mag-alala. Maraming pang opportunity. Ngayon ang trabaho niya, alam niyo kung ano? Yung CEO sa isang company sa UK, siya yung nag-aayos ng meeting. Nasa bahay lang siya, computer lang. Pinapaabot niya yung mga CEO, o may meeting kayo, ganitong oras, ganitong araw. Kaya yung anak ko, sabi ko, wow, nasa bahay ka lang, ang ganda naman na sweldo mo. Computer lang, nakaharap lang siya. Kaya sabi ko, tignan mo, hindi ka man naging flight stewardess, pero ang ganda ng trabaho mo. Kaya ngayon, yung mindset ko,
For 15 years nagsiman ako. Sabi ko, Lord, ngayon, wala na ako inintindi. Nagko-concentrate na lang ako sa church. May pagkain kami araw-araw. Amen. May maayos kami tirahan. Amen. Sabi ko, Lord, enough na po yun. Kasi ang buhay, may hangganan. Amen. Natatapos ang buhay. Yes. Hindi ito yung Bahay natin. tirahan talaga natin. Nakikidaan lang tayo rito. Ang tanong, gaano mo sinusunod ang salita ng Diyos? Ang nasusunod pa rin ba yung sarili mo? Right. Binibigyan mo ba ng puwang ang salita ng Diyos sa sarili mo? Pag-ising mo ng umaga, nagpe-pray ka ba? Bago ka kumain? Pag-alis mo sa bahay? Nananalangin ka ba? Lagi mo ba sinasangguni sa Diyos ang desisyon mo? O baka ikaw pa rin ang nasusunod? Marami tayong dapat ipagpasakop sa Diyos. O kanina lang nagmumotor ako, sabi ko, ano nga palang oras yung gawain sa CCC? Sabi ko, 8:30 ba o 9? 8:30 umalis ako sa bahay. So parang nagmamadali ako. Singit ako. Yung tricycle, biglang liliko. Sabi ko, Lord, sorry po. Kung tinamaan yung manubela ko, tumba ako sa kali. Kaya lahat isasangguni natin, pero hindi pinabayaan ng Lord. Pero at the end, along the way, Lord, salamat sa pag-iingat mo. Pero hindi ako pumipikit, Kasi nagdadrive ka eh. Sabi ko doon sa driver, pag nagpe-pray ka, huwag kang pipikit kasi nakita ko sa Zoom, nagdadrive daw siya, nasa prayer kami. Sabi ko, Brad, huwag kang pipikit. Pagpikit mo lang. Langit tayo. So ang Diyos ay merong appointed time. Yung pitong ito, yung number 1 Passover, nangyari na po yon. The Passover, ito po yung time na si Jesus Christ ay pinanganak at namatay din siya ng pista ng Paskwa. Hindi ko na po sa inyo i-elaborate, nabanggit ko sa inyo ito last time, pero dinaanan lang natin ngayon, dadaanan lang natin. Pag pinag-aralan nyo po ito, medyo mahabang oras po itong pitong ito. Dahil ito ang nagsasabi kung ano ang magaganap. Kaya pag-aralan nyo po ang 7 appointed time. Yung Passover, yung unleavened bread, si Jesus Christ ang namatay na walang kasalanan. The leavened bread means pure, walang kasalanan. Si Jesus Christ lang ang namatay ng walang kasalanan. At pagkatapos, the peace of the first fruit. Yung peace of the first fruit, ito yung si Jesus Christ, nung siya ay nabuhay mula sa mga patay, meron kayong mababasa sa 4 Gospel. Hindi lang siya ang nabuhay. Sinama niya yung mga time na yon, yung namatay. Pinarada niya sa templo. Mababasa niyo yan, mga kapatid. Kaya, pag-aralan niyo po ang salita ng Diyos kung paano kumikilos ang Diyos sa mga pangyayaring ito. Okay? Maraming miracle. Nung si Jesus Christ namatay, remember this, yung event na yon. Ano ang nangyari? Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3. Ano nangyari? Tumili man lang. Dumili. Sa Genesis chapter 1, verse 3. Ang Genesis, okay, ayan na pala yung 7 appointed time. Mga kapatid, pag-aralan yan, makikita nyo yung plano ng Diyos. Yung 1 to 4 nangyari na po yan. Yung Feast of the Weeks, ito po yung tinatawag na Pentecost. 50 days po yan, kaya Pentecost. That is a Greek word, meaning 50 days, 7 weeks. 7 times 7, 49. Tignan nyo, iba yung numbers iba ang numbers ng Gregorian calendar sa Hebrew calendar. Yes. Pumatak po siya ng 50. Okay? Kaya, yaan ay nakapalibot sa panahong yan. Nangyari na po yan. Ang hindi pa nangyayari, makinig kayo, Feast of the Trumpet, Feast of the Atonement, and Feast of the Tabernacle. What is mean by Feast of the Trumpet?
Hello. What is meant by the peace of the trumpet? 1 Corinthians chapter 15 verse 52 and 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sa pagbalik ng Panginoon, makakarinig kayo ng tunog ng trumpet. Kaya doon sa CSL, Pastora, pag nagbi-meeting tayo, di ba mayroon doon yung shofar? May kanya-kanyang tunog yun. Okay. Sa barko, pagka kami ay nakarinig ng 7 blast, 7 short blast followed by long blast, ibig sabihin emergency. Merong klaseng emergency. May nahulog na tao, babangga ang barko, nabutas ang barko, nasusunog ang barko. Tutunog po yun. Tit, 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 tit. Pupunta ngayon ako sa aking emergency station. Pag ang aking duty ay ibaba yung life prop, merong mga mechanism doon na tatanggalin namin doon sa nakasecure sa taas, ibababa namin yung para tuntungan ng pasahero at lilipat sila doon sa lifeboat at merong mag-ooperate dito. Pag nakasakay na sila doon, pipindutin lang to, kusang bababa yung life raft at maliligtas ang mga pasahero. So, merong blast na tinatawag. Merong signs. Pag merong tit, may nahulog na tao sa barko. Alam namin lahat yan. Pinag-aaralan kasi namin. Kaya may kanya-kanya silang tunog. Sa sinasabi ng Biblia, the peace of the festival of the trumpets, makakarinig kayo. Kaya kung may magsasabi sa inyo, si Jesus Christ nandoon, huwag kayong maniwala. Kasi may ibig sabihin. Pag sinabi nila, ando doon si Jesus Christ, nasa China, nangangaral, huwag kayong maniwala. Kaya tignan nyo po, very, very pure po ito. Ang pagdating ng Panginoon, makakarinig kayo ng trumpeta. Yun na, sign na yun. May trumpeta kayong maririnig. Yun yung sign na tinatawag na ni Lord, yung kanyang mga anak, to meet Him in the air. Rapture. Rapture. Yun ang hindi pa nangyayari. And the second one, the Feast of Atonement. What is meant by the Feast of the Atonement? That is after the rapture. What is meant by the Feast of Atonement? This is speak about the Jew who did not believe in Jesus Christ, that He is the Messiah, the Savior, the Son of God. Hanggang ngayon, hindi naniniwala ang Israel na si Kristo ang Messiah. Kaya pagdating ng Feast of Atonement, anong taon nito? This is 7 years tribulation. Sila ang unang-una na daranas ng 7 taong kabighatian. Yan, kasi hindi na At pagkatapos ng 7 taon ng Great Tribulation, magsisisi sila ng kanilang kasalanan. The meaning of the Feast of Atonement, ito ay pagsisisi ng mga Hudyo na si Kristo, tatawag sila. Pagdating ng 7 years tribulation, gegerahin ng maraming bansa ang Israel, doon tatawag sila sa ating Panginoon. Sino ang ginamit? Yung 2 witness at saka yung 144,000. Kung kayo ang mangangaral sa mga Hudyo, hindi nila kayo pakikinig. Tayong mga hintil, mababa ang tingin nila sa atin. Parang sila yung royal blood. Sila yung pinili. Ganon ang tingin nila sa sarili nila. Mataas ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Kaya tignan nyo sa Wailing Wall. This is the holiest place sa Israel. Yung Wailing Wall. Doon sila sumasamba. Wala pang nakarating sa inyo sa Israel. Nung ako'y pumunta sa Israel, may bakod. Pero ang maganda, pag hintil ka, hindi ka nila inaawat. Why? Dinisign din ng Lord na tayo ay magpunta sa Israel. Nung time, sa lumang tipan. Sabi niya, pupunta ang maraming bansa at sasamba sa Israel. Kaya hindi nila inaawat tayo, mga hintil. Kaya nakapasok ako sa loob. Pagpasok nyo sa loob, meron doon ang taas na wall na puro batong puti. Doon nyo isisingit yung prayer request nyo at doon kayo mananalangin. Hindi na nakaharap sa mga rebulto,
wala nang harap kasi doon sila pinahirapan nung panahon ng lumang tipan, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. But now, natuto sila na wala ng Diyos-Diyosan. Totally, 100%, hindi na sila kumikilala. Ni manika, ayaw nila sa loob ng bahay. Oh? Because this is idol. Ah, Tapos, bawal tapos. Lahat ayaw nila. Kaya sinusunod nila yung 7 kapistahan. Kaya doon lang sila sa wall. Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Doon, nagpe-pray sila doon. Ayaw kasi nila na maulit pa yung 2 beses na sinira ang templo. Around 586 BCE, when the King Nebuchadnezzar destroyed Jerusalem. At pagdating naman ng 70 AD, the Roman Empire destroyed the second temple. Kaya gusto nilang itayo ngayon ang third temple. Why? Hindi na sila nakahingi ngayon ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya ngayon, gustong-gusto nilang itayo yung third temple. At binanggit sa Biblia, sa Matthew 24, na nakatayo ang templo. Kaya, tignan ninyo mga kapatid, pag naitatayo na ang third temple, malapit nang dumating si Jesus Christ. Kasi binanggit sa Matthew 24, yung templo, uupo doon si Satanas. At tatatakan yung mga tao sa kanilang noo ng 666. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, tumakas na kayo. Yung nasa bahay, yung nasa bubungan, huwag na kayong bumaba para kumuha ng damit. Baka kayo'y abutan. Sabi niya, pumunta na kayo sa bundok. Basahin niyo Matthew 24. The Feast of the Atonement, ito yung paghingi nila ng tawad sa ating Panginoon. Kaya bago sila girahin ng Israel, sabi ng Revelation, si Jesus Christ bumababa, nakasakay sa kabayong puti, na yung kanyang bibig lumalabas ang ano? Apoy. Espada. Pag sinabi niya, kasi ang daming bansa nagkaisa, dumaan sa yung tinatawag na Battle of Armageddon, nagsasalita ang Panginoon. Sabi ng Biblia, umabot hanggang tuhod ang dugo. Kaya mga kapatid, pag pinag-aralan niyo po yan 3 na yan ang hindi pa nangyayari. Feast of the Tabernacle. What is mean by Feast of the Tabernacle? In Revelation chapter 21, verse 1 to 3, God is dwelling in His people. Tabernacle means ang Diyos ay kasama natin. God is tabernacling with us. Mangyayari yan in Revelation chapter 21. Ang sabi ni John, nakita ko ang bagong Jerusalem. Bumababa mula sa langit. Nag-touchdown sa earth na nirenovate by means of fire at nandoon na sukat. At ang sabi roon, ang Diyos ay makakasama na ng kanyang mga anak. I-reunite na ng Diyos ang tao at ang Diyos. Magkasama na silang mabubuhay. Si Satanas nasaan? Hinatulan na siya. Meron pang mangyayari before that na 1,000 years reign of Christ. Medyo masalimuot itong pag-aralan, pero kapag ito po ay ating inaral, makikita natin ang hiwaga. Now, sabi ko po sa inyo sa Genesis chapter 1, ano sabi ng Genesis chapter 1 verse 3? Hello? 2 seasons. And God said, let there be light. Hindi to yun. Yung light in Hebrew ay Chapter 1. Let there be light. let there be light. Let there be light. Sabi niya, sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Tanong. Okay, gamitin niyo po yung understanding. Ito ba ay araw?
When God said in Genesis chapter 1 verse 3, and God said, "Let there be light," and there was light. Tanong, yun ba'y araw? Bakit? Bakit hindi siya araw? Kasi madilim eh. Anong day ginawa ang araw at ang buwan? On the fourth day of creation. Hello? Nilikha niya ang araw, ang buwan, ang bituin. On the fourth day of creation. Genesis chapter 1 verse 14 hanggang baba. Basahin ninyo. And that is the fourth day. Eh bakit sinabi niya sa Genesis chapter 1 pa lang hanggang 3? Let there be light. In Hebrew translation ng light ay ang Hebrew po sulat mula kanan pakaliwa. Or, ganito po siya sa Hebrew. Aleph, Vav, and Resh. Or, kung babasahin mo ito sa Hebrew translation ay or. It speaks pumasok si Jesus sa pagkakalikha ng Diyos. Hindi siya nilikha ng Diyos, kasama siya ng Diyos na lumilikha. According to John chapter 1 verse 1 hanggang 3. Walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At lahat ng existence sa mundo sa pamamagitan ng Word, yung si Jesus Christ. Amen. And the Word, on verse 14, was made flesh and dwelt among us. Now, papasok tayo sa numbering. I know mahirap po itong maintindihan, pero kaya po nagdala ako nito para ma-visualize ninyo kung anong ibig sabihin. In Hebrew, meron ako dating pinakita rito. Ewan ko lang kung na... Ate, This is 1. Vav is number 6. Resh is 200. And that is the gematria value tumating. ng letter, the word or. Aleph, Vav, and Resh. Tignan ninyo mga kapatid. In pictographic meaning, ang ibig sabihin ng Aleph means God, leader, the first. Yes, you see that? The strength, the leader. The word Aleph, siya po yan. Medyo itas mo nga, sister. At ang Vav ay number 6. And that is number Vav. You see the number? Because every letter of the Hebrew alphabet pertaining to his number. May number po siya. Hindi katulad ng English alphabet, wala po siyang equivalent na pictographic meaning at saka numbers. Kaya pag tinuturuan natin yung ating mga anak ng ABC, sasabihin natin, A! Ang hirap pa kuha ng bata. Anong ginagamit natin? Apple. A! Apple. Kasi nag-uumpisa ang apple sa letter A. But in Hebrew alphabet, sound. Kaya kung babanggitin mo yung Aleph, silent. Walang lumabas na sound. Silent. But the meaning is the head, the leader, and pertaining to God. That's why Aleph, you see the number 1, Vav, Number 6. 6, Resh, nandito sa baba yung Resh. Yung Resh, head. Kaya kung babanggitin mo yan, God connect to the lead, to the head. Ibig sabihin, ang Diyos at ang anak magkasama. John 1:18. Ano sabi ng John 1:18? Nang pasimula pa, si Jesus ay naroon na nasa sinapupunan ng Ama.
Kaya maraming tao mali pagkakilala kay Jesus eh. Hindi kasi nag-aral ng Hebrew. Bakit? Kasi, tignan niyo po yung ibang reliyon, hindi ko nababanggitin. Tao lang yan eh. Hello, pwede mo sabihin tao, pero wag mong lalangin. Lang. Wala nang lang. Kasi pag sinabing tao lang, isinilang lang siya, tapos na. Pero bago siya isilang, naroon na siya. He was existed. Nandoon na siya, kasama na siya ng Ama. Kailangan lang niya magkatawan tao. Bakit? Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding. Paano lalabas ang dugo? Kung hindi magkakatawan tao ang anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay hindi magkakatawang tao, paano lalabas ang dugo? Dahil nilinis tayo sa pamamagitan ng dugo. Now, on Genesis chapter 1, verse 3 and 21, anong nakalagay? Pwede ba may magbasa sa inyo? Genesis chapter 3, verse 21. Anong nakalagay doon? Papakita ko po sa inyo yung hidden message. Kaya maghanda kayo kung ano ang talagang magaganap. No? Genesis chapter 3 verse 21. Sino pwedeng magbasa? Ang mag-asawa'y ibinuwa niya. Nakaspita. Ang mag-asawa ay Iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng tayo. ginawa ng Diyos yung damit ni Adan at ni Eva sa balat ng ang balat ng hayop sa Hebrew translation ay the same or but the letter is ayin, vav, and resh. Ayin, nandito yung ayin sa baba. Vav, number 6, okay. The letter ayin is Ay, number 70. ayun. The letter Vav again is number 6 and the rest is 200. Pag tinotal mo ito, 200 plus 6, 276. Itotal nyo yan. 983. 483. 900. 400. Remember that number. 483. Tignan niyo po kung paano ang Diyos ay may nakatagong mensahe. Mga kapatid, hindi niyo po ito makikita sa ibang pastor na nanganak. But when I study the Bible with the Hebrew language, nagulat ako minsan doon. Nandiliit ako. Napakaganda ng binibigay ng mensahe. Tignan nyo yung light, when in the beginning, when God said, let there be light, the translation in Hebrew alphabet is Or. Nang ibig sabihin ay Aleph, Vav, and Res, na ang ibig sabihin, pumasok si Jesus Christ. Nandoon na kasi siya. But God the Father allowed His Son to be a part of the Creator. Kasama niya si Jesus na lumilikha. Kaya ano ang sabi ng Ephesians, siya na Diyos, hindi niya inalintana ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus, hinubad niya at nakipamuhay sa tao. Kaya yung light na binabanggit dito, si Jesus Christ, pumasok sa kanyang pagkakalika, kasama ng Diyos. Kaya ano sabi ng Diyos? Halina, likhain natin yung tao ayon sa ating wangis. You see that? Let, plural. Let us make man according to our own image. Now, anong sabi doon na nagkasala si Eva at Adan sa Genesis chapter 3 verse 21? Nagkasala sila, ano na nila ginawa?
Nung hinanap sila ng Diyos, kumuha ng dahon ng igos. Tinahi-tahi, yun ang dinamit. But God did not allow that the leaves of the, ano ba yung igos sa English? Figs ba? No? Kasi ang laki ng dahon yan eh. Itinakip sa kanilang katawan. Bakit? Nakita nila hubad pala sila. But, nung nilikha sila ng Diyos, covered sila ng holiness of God, kaya yung kanilang kahubaran ay hindi nakikita because of the holiness of God that covered them. Hindi sila nakahubad, hindi nila alam ang kasalanan. Wala silang kasalanan. They are holy the same as the Creator. Amen? Kaya nung nagkasala sila, dinamitan sila. Tinanggal yung dahon ng igos, pinalitan ng skin of the animal. Nakita nyo? The skin of animal in Hebrew translation is the same as or, but the letter changed as ayin. Baab and Resh. Tinotal natin 483. Mga kapatid, buksan ninyo sa Daniel. Daniel is a prophetic book. Okay. Pastor, dito ko na muna tatapusin na. Mahaba pa ito. Pero, isisingit ko lang po kung ano ang plano ng Diyos sa taong ito. Para meron po kayong idea. Because God has appointed time. Okay? Yung pinakita sa inyo kanina, 7 Peace of the Lord, nangyari na po yung 4. Yung huli na lang, hinihintay natin yung Peace of the Trumpet. Pag dumating na si Lord, magkakaroon na ng tinatawag na rapture. Bago mangyari yung 7 years tribulation, marami kasi mga nangangaral, naririnig ko, dadaan pa tayo sa tribulation. Hindi po tayo dadaan sa tribulation. Hindi kayo makatatayo sa galit ng Diyos. Dahil ang tribulation ay galit ng Diyos. Tapos na yung awa. For by grace you are saved. Pagdating ng rapture, tapos na ang awa. Wrath of God na ang kasunod. Kaya hindi kayo makatatayo. Maliligtas pa ba kayo sa Great Tribulation? Si Satanas na nandoon nakaupo sa Jerusalem, sa templo. Minamanage niya ang buong mundo by means of computer. Kaya ano uso ngayon? Usong-uso yung tinatatakan tayo dito, yung chips. Why? Pag binuksan yung chips mo, yung biodata mo, alam ko na kung sino ka, anong pangalan mo, saan ka nakatira, magkano ang pera mo sa bangko. Naka-encode lahat sa chips. Saan ka man magpunta, pag pinagana nila yung satellite, alam nila kung nasaan ka, o doon siya nagtatago. Alam nyo, medyo ano tong message na ito. Pero ito po ang gagamitin ni Satanas sa huling araw. Daniel chapter 9. Verse 24, matatapos na ako, Pastora. Sabi dito, 70 linggo ang panahon ng palugit sa inyong sambayanan sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ng kasamaan, pagbayaran ng kasalanan, pagkatapos maghahari na walang hanggan ang katarungan, magaganap ang kahulugan, ng pangitain, itatalaga ang kabanal-banalan. 25, unawain mo ito, pagbibigay ng utos, na muling itatayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pitong sa pinunong hinirang ng Diyos, lilipas ang 7 linggo. Take note, lilipas ang 7 linggo. If you're going to multiply 7 times 7, 49. 7 times 7. 7 times 7, 49. Tignan nyo ha. And then, second verse. Pagkalipas ng 62 linggo, ilan daw? 62 linggo. 62 times 7. Saan natin ginawa yung 7? There are 7 days in 1 week. Sabi 62. 62 times 7. Ilan? 434. Koling, ang talino. I-add nyo po yan. 434 plus 49. 483. Exactly the same. Hallelujah.
Ano ibig sabihin nitong Daniel? Si Daniel, sinabihan ni Angel Gabriel kung ano ang mangyayari sa future. Ang 62 weeks, pagkatapos ng 62 weeks, ang sabi niya rito, papatayin ang isinugo ng Diyos. Basahin natin. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Yung sa lumang tipan, ipinakita ng Angel Gabriel kay Daniel ang kapanganakan, ang kamatayan ni Jesus Christ. By the way, tingin kayo rito. Nung isinilang si Jesus Christ, sino lang ang nakakaya? Bukod sa anghel. Yung anghel na yon, si Angel Gabriel, na nagsalita rito kay Daniel. Sino nakakala na isinilang ang Mesaya sa Bethlehem ng Efrata? Sino nakakaalam? Hello? Hindi nyo alam? Yun! Sa Magi! Si Daniel ang head of the Magi. Daniel chapter 2. Sinabi sa kanya ng anghel kung kailan ipapanganak ang Kristo. Kaya ang Magi, nung isinilang si Jesus Christ, they know that the Messiah was born on that day. Kaya saan sila galing? Sa malayo silangan. Nasa Babylonia sila nung time na yun na si Daniel ay head of the Magi. At sinabi ni Daniel ang future, yung Messiah ganitong araw. In the feast of the Passover, on the 14th day at the month of Nisan, isisila ang Messiah. At mamamatay din siya on the 14th day at the month of Nisan at the Passover. Kaya alam mo yun. Kaya ang tanong ng Magi, ano sabi? Where is the king of the king? Hindi niya sinabi, when. Pag sinabi mong when, kailan. Pero ang tanong ng Magi, when? Nasaan? Ano ang naging palatandaan nila? Nakita nila si Jesus Christ. Ano? Star. Diba sa Genesis chapter 1 verse 14? Let them be for sun, for season, for days, and for years. Yun yung sign. Bakit lumiwanag? Nag-align yung mga stars, yung mga malingning na sa kalawakan, sumaludo sa pagsilang ng Messiah. Yung kanyang liwanag, itinuro kay Jesus Christ. Why? Because they are created by God for signs, for season, for days, and for years. Itinuro. Tignan nyo ha. Sa Daniel chapter 9, ang sabi roon, 62 weeks pagkatapos papatahin ang hinirang. Kaya nung pinatay si Jesus Christ, he said, when God said let there be light, and then the skin of animal, nagpatay ang Diyos ng hayop. Ibinahalot kay Eva at Adan. Yung mababasa pa kayo sa Eva at Adan, humingi ng tawad. Did you read in the Bible that Adam and Eve repented for their sins? No. Why? Because God covered them by the skin of the animal, which means the light. Nakita muli sila ng Diyos. Kasi nung nagkasasama sila, hindi sila nakita ng Diyos. Nasaan kayo? Although alam ng Diyos kung nasaan sila, nakikita pa rin sila. But the holiness of God na inimpart na sa tao, nawala because of sin. Therefore, to restore, God covered them. Jesus Christ, the light, as parang skin. Kaya si Cain at si Abel, makikita ninyo ang ginawa ni Abel, the skin of the yung hayop sinacrifice niya. Si Cain, ano sinacrifice niya? Fruit of the ground, which is cursed. Ano sabi ng Diyos? Susumpain ng lupa. Sa lupawis kukunin ang inyong kakainin. At si Abel,
Anong trabaho niya? Mga hayop. Pastor. Nag-sacrifice siya ng hayop. Why? Nakita niya kay Evanatan na ang baril nila ay balat. See kung paano na ito. If you're going to add 62 and 7 week equals to 434, i-add mo rito sa 276, pareho po siya lalabas itong 434 at 49, the same. Ipinapakita sa lunang tipan pala, ito ang magaganap. Kaya nang dumating si Jesus Christ, yung dugo niya ang pinampalad sa ating mga sarili. You see? Marami pa mga kapatid, pero yung oras ko ay ayokong lumagpas sa oras, pero maybe next time. Pero Bitin. marami pa pong hiwaga kayong makikita sa Hebrew translation at may God, I pray na sana meron tayong time na mag-aral kahit alphabet lang. Dahil nag-umpisa po ako sa alphabet, nakuha po po lahat ang ibig sabihin ng Hebrew. God is dealing with us by means of His Word. And the Word, the language of God, is Hebrew. God is dealing with us with His Word. At ang kanyang salita ay Hebrew. Amen? Kaya, pag pinag-aralan natin ang lingwahe niya, mas mauunawaan natin siya ng mas malalim. Okay? So tayo po lahat ay tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa mensahe mo. Dinadalangin ko, Lord, bagamat medyo may kalaliman ng aral na ito, subalit, I pray in their hearts that the Holy Spirit will guide them. I pray, O Lord God, sa mga oras na ito, na ang kanilang narinig ay hindi lumabas sa kabilang tenga, kundi mag-manifest magmula sa kanilang mga puso. Panginoon, kayo po ang siyang maitaas. Kayo lamang po ang siyang makita. At aking dinadalangin sa lahat ng narito, Panginoon, I pray, Father God, linisin mo ang kanilang mga puso. Amen. Ano man ang balakid sa buhay nila, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na makatayo sa iyong harapan. Amen. Lord, once again, in the mighty name of Jesus, sa iyong kamay ay tinatagubili namin ang gawain ito. Pagpalain mo ang Crown Christian Church, nawa sa panguna ni Pastor Gold, i-bless niyo po siya, ang kanyang asawa, ang kanyang ministeryo, ang kanyang tatahakin, pagpalain niyo po siya, Panginoon. And I pray your blessing, open windows of heaven shall pour out upon this room. In Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo muna. Saglit lang po. Hindi ko po nasabi sa inyo yung taon na ito. The year, ano taon ngayon? 2024. Sa Hebrew calendar, 5784. In Hebrew calendar. Mas ang Mauna kanilang sila. pinasihan from the beginning. Gregorian. Okay? From the creation. From the time na ang tao ay pumasok. Tayo, pinasihan natin nung time na si Jesus Christ ay namatay. Kaya 2024, meaning 2024 years ago, lumipas nung si Jesus Christ ay pinako sa krus. The year 84 in Hebrew translation, ang ibig sabihin po niyan ay Pei and Dalet. What is meant by Pei? Pei means mouth, bibig. Yung Dalet ay door. This is the year na ang ibig sabihin is speak the door to open. Amen. Anong ibig sabihin? Mag-stick ka sa salita ng Diyos. Amen. Dumarating na po tayo sa tinatawag na apostasiya. Maraming mga Kristiyano ngayon nagbabackslide. Bakit? Sa hirap ng buhay. Sa mga panahon na dumarating, iniiwanan ang kanilang pananampalataya. Kaya mahalaga na tumayo ka sa salita ng Diyos. Amen. Huwag mong gisingin si Lord. Alam niya kung ano nangyayari. Sa panahon natin ngayon, baka sabihin sa ni Lord, nasan ba pananampalataya mo? Si Lord alam niya ang bukas mo. Alam niya ang buwan nito. Alam niya ang taon nito. Amen. Alam niya ang mga taon darating. Amen. Huwag mo siyang gisingin.
yan sa Word of God. Amen. Nandito na yung Biblia. Kasi tutulungan ka niya. Amen? So Amen. again, may God bless you. Amen. Hallelujah.